Mel, matindi yung sabi ni Secretary Petilla. Oo. Kung hindi daw bibigyan ng emergency power si Presidente Aquino, magtiis tayo sa brownout sa susunod na taon, lalo na hindi. sa panahon ng tag-init. Alam mo kasi, band-aid solution pa rin itong iniisip eh. Ang kailangan natin yung pangmatagalan. Dahil ang kuryente, hindi lang naman dahil mainit, mag-aircon ka. Abay, paano ekonomiya natin kung wala ang kuryente? Yun ang tanong ngayon. Sabi ni Secretary Petilla, kung ayaw yung, kung hindi ka bibigyan ng emergency power si Pangulong Aquino, magtiis kayo sa brownout. Ang isa naman tanong, siguro, sa kabilang panig, kung bibigyan ng emergency power si Pangulong Aquino, anong gagawin natin kung may brownout pa rin? Samantala mga kapuso, naharap sa reklamong pandarmong o plunder si Vice President Jojomar Binay at ang kanyang anak na si Makati Mayor Junjun Binay. Ang ugat ng reklamo ay mahigit 1 milyong pisong ipinatayong gusali daw sa lungsod ng Makati. Pero ginigit ang kampo ng mga Binay na pinupolitika lang sila. Nakatutok si Ivan Maynila. Ito ang New Makati City Parking Building sa tabi ng Makati City Hall. Ang 11 palapag na gusali ang basehan ng plunder complaint na iniharap laban kina Vice President Jojomar Binay at anak na si Mayor Junjun Binay. Ang reklamo ay sinampa kanina sa Ombudsman ni Atty. Renato Bondal, dating kapitan sa Barangay Palanan sa Makati, at Ching Enciso, isa ring dating barangay captain sa Makati. Idinetalye nilang umano'y overpricing sa gusali na sinimulang itayo taong 2007 noong mayor pa ang vice-presidente. Kalakip sa reklamo ni Bondal at Enciso, ang dokumentong ito mula umano sa National Statistics Office kung saan nakasaad ang average cost ng construction noong 2008. Kung mumultiplyin mo yung 8,000 plus sa 31,900 square meters, ang lalabas na dapat halaga lang yan ay 225 million. 1.56 billion ang nagastos dyan sa building na yan. Paano naman, Sus Mariosep, nangyari yan? Isinama rin nila sa reklamo mga nakaupong konsehal mula 2007 hanggang 2013 na nag-aproba ng pondo para rito. Sa website ng Makati City, sinabi ni Mayor Binay na walang dudang politika ang nasa likod ng reklamo. Lalo't kalalabas lang daw ng resulta ng Pulse Asia Survey kung saan sinabing top choice sa 2016 election si Vice President Binay. Gusto lang daw ng grupong siraan ng ama. Kinwestiyon din ni Mayor Binay kung bakit hindi isinama sa reklamo mga kaalyado ng mga petitioner na kasamang nag-aproba ng proyekto. Sinusubukan pa naming makapanayam ang magamang Binay. Pero nung isang buwan, nakakuha na umano ng impormasyon si Makati Mayor Junjun Binay na sasampahan sila ng reklamong plunder. Nakakatawa ang aligasyong ito batay sa mga desisyon ng Korte at sa regulasyon ng COA para patunayan na may overpricing. Dapat may comparison ng similar items, pero hindi nila ito ginawa. Ang basehan lang nila ay ang construction statistics mula sa NSO. Ang nagreklamong si Bondal ang tinalong kandidato sa pagka-mayor ni Binay noong 2013 elections. Pero sabi niya, wala raw motibong politika sa kanilang reklamo. Hindi raw nila agad naiharap ang reklamo dahil nangalap pa sila ng ebidensya. Nagkataon lang eh. Kasi tinapos sila ng 2013. Mangangalap pa kami ng mga ebidensya namin. So, di ako nagkakamali. November sila nag-inaugurate pa ng building na yun eh. Kaya natural lang na pagkatapos pag-aralan, hindi naman kami pwedeng magsampa ng isang demandang hindi didikit. Matinding katauhan ng taong aming sinasampahan. Samantala, batay sa pinakahuling SWS survey, bumaba ang net satisfaction rating ng pangalawang Pangulo sa positive 67 mula sa positive 73 noong Marso. Mula excellent, very good na lang ngayon para sa publikong performance ni Binay. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ni Binay kaugnay nito. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.